Isang lagok lang bago matulog para ka nagigising para umihi. Marami sa atin ang lumaki sa payo na umihi ka muna bago matulog para hindi ka magising sa gabi. Pero pagdating mo ng 6 na apo, parang baliktad ang nangyayari. Tuwawad ng umaga gising ka na naman. Naglalakad papuntang banyo na parang nag-aabang ng midnight snack. Akala natin ito'y simpleng ugali na may silbi. Yun naman ang sabi ni nanay. Subukan mo ulit baka sakali. Pero sa totoo lang, para sa maraming seniors ang paghihi bago matulog ay hindi solusyon. Minsan pa nga, ito ang nagpapagising sa atin ng mas madalas. Bakit? Kasi habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ang pantog at ang nerbiyos natin ay parang laging nakaalerto. Ang tunay na hamon ay hindi lang sa mismong oras ng pagtulog. Nagsisimula ito sa mga nakasanayan natin bago pa tayo humiga. Kaya sa video na ito, ilalahad ko ang 5 nakatagong pagkakamali na madalas nating hindi napapansin. Pero hadlang pala sa maayos na tulog, hindi ito yung mga tip na paulit-ulit mo nang naririnig. Kukunin natin ang siyensya sa likod ng katawan mo at gagamitin ito para mas mapanatag ang gabi mo. Pero bago tayo magsimula, may tanong ako. Nasaan ka habang pinapanood mo ito? Anong oras na sa orasan mo ngayon? Gusto naming marinig ang sagot mo sa comments. Ang mga mensahe mo ay hindi lang basta salita. Nagbibigay ito ng koneksyon na mahalaga sa amin. At kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-activate ang bell icon para sa mga susunod na updates. Kasi sino ba namang gustong mahuli sa balita? Lalo na kung tungkol ito sa kalusugan at kaginhawaan ng pagtulog o ba ang estratehiyang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta para sa tahimik na gabi. Tumutulong din ito sa digestion mo at binabawasan ng pamamaga habang natutulog ka. Habang mahimbing kang nakahiga, pwedeng gumalaw ang katawan mo sa likod ng eksena. Parang may maintenance crew na tahimik na nag-aayos ng sistema mo. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang solusyon sa madalas na paggising para umihi ay baka hindi mo pa naririnig at baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. At heto pa, ang pagbabago ay pwedeng magsimula bago pa magtanghali. Hindi mo kailangang hintayin ang gabi para simulan ang pag-aalaga sa sarili. Bago tayo magsimula, kung sabik ka nang makuha muli ang mahimbing na tulog na parang yakap ng kumot sa taglamig, pindutin mo na ang like button. Malaking tulong ito sa ating mensahe tungkol sa kalusugan at nakakatulong din ito para maabot natin ang mas marami pang kamag-anak, kaibigan at kababayan na nangangailangan ng ganitong kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para updated ka sa lingguhang health tips na banayad, makabuluhan at para sa'yo. At kung gusto mo talagang makipag-usap, mag-iwan ng komento sa ibaba, sabihin mo kung saan ka nanonood. Talagang interesado kaming marinig ang boses ng ating pandaigdigang komunidad ng kalusugan. Kaya huwag mahiyang makipag-chat dito oras, lahat ng tanong ay welcome. Tandaan, ang issue ay hindi lang basta pagtakbo sa banyo sa 10 ng gabi. Ito ay tungkol sa paglikha ng perpektong kapaligiran para sa katawan mo. Para sa isang masayang, mahimbing at tuloy-tuloy na 8 oras ng katahimikan, kaya alamin natin ang 5 pinaka-epektibong estratehiya para tuluyan ng mapanatag ang gabi mo. Magsisimula tayo sa mga simpleng kaalaman at dahan-dahang pupunta sa pinakamahalaga. Kaya kumapit ka kasi baka ito na ang solusyon na magpapabago sa tulog mo gabi-gabi. Paraan bilang 5, tamang paraan sa hidrasyon. Iwas gising, iwas urinasyon. Okay, mga ka-GK, ito na ang pang-5 haligi ng mahimbing na tulog at baka ito na ang pinaka-practical pero madalas nating binabaliwala. Ang tamang oras ng pag-inom ng tubig, hindi lang ito tungkol sa huwag uminom bago matulog. Medyo kulang yan. Ang tunay na sikreto ay ang tinatawag nating 3 oras pagbabawal sa likido. Ibig sabihin, 3 oras bago ang target mong bedtime, maglalagay ka ng curtain o hangganan sa pag-inom ng likido. Bakit? Para mabigyan ng sapat na oras ang iyong mga bato, kidneys na magproseso ng likido at para hindi ka magising sa gitna ng gabi para makipagtagpo kay ex-boyfriend. Urinasyon. Oo, siya yung hindi mo na dapat kinakausap pero paulit-ulit pa ring bumibisita. Tuwing 10 oras ng gabi. Heto ang science sa likod nito. Kapag uminom ka ng tubig, hindi lang tiyan mo ang napupuno. Napupunta ito sa bloodstem, pinoproseso ng kidneys at ginagawa nitong ihi. Ang biyahe mula sa baso ng tubig hanggang sa pantog mo ay tumatagal ng 1 minuto hanggang 3 oras. At habang tumatanda tayo, bumabagal ang kidney function. Kaya mas matagal ang processing time. Kaya kung ang bedtime mo ay 10:30 ng gabi, siguraduhin tapos ka na uminom ng tubig bago mag 7:30.
ng gabi para mas madali mag-set ng alarm sa phone mo na may label na wala ng likido kung kailangan mo talagang uminom para sa gamot. Halimbawa, maliliit na lagok lang, huwag yung parang nauuhaw sa disyerto. Ayon sa Journal of Urology, ang mga taong nag-set ng cutoff sa pag-inom ng tubig 2 hanggang 3 oras bago matulog ay nakaranas ng malaking pagbabawas sa paggising sa gabi. Kaya, ito ay hindi basta haka-haka. Ito ay evidence-based, senior-friendly, at sobrang doable. Tandaan, Step 1, itakda ang iyong ideal bedtime. Step 2, mag-set ng hydration cutoff 3 oras bago. Step 3, ang pag-inom ng tubig sa umaga at hapon. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang makipag-break up kay urinasyon gabi-gabi. Tearing. At kung susundin mo ito, baka sa susunod, na gabi ang gising mo ay hindi dahil sa pantog, kundi dahil sa sobrang sarap ng tulog mo. Ngayon, dumako tayo sa isang nakasanayan natin ng paghihi bago matulog. O yung bago ka tumungo sa higaan, repasuhin natin ito. Paraan bilang 4, double voiding technique. 2 beses mas mahimbing, okay? Ito na ang ika-4 na haligi ng mahimbing na tulog. Kung madalas kang nagigising para umihi, baka ito na ang teknik na magpapabago ng kababaihang may pelvic floor changes, may natitira pa pala sa pantog kahit akala mo tapos ka na. Dito pumapasok ang double voiding. Isang simpleng teknik na madalas irekomenda ng mga urologists para siguradong walang naiwan. Paano ito gawin? Madali lang. Step 1. Mga 30 minuto bago ang bedtime routine mo pumunta sa banyo, umupo ka. Mag-relax at hayaan ang pantog mong mag-release ng natural. Step 2. Pagkatapos huwag magmadali. Mag-stretch ka muna, magpalit ng pajamas, magsipilyo parang mini spa, moment bago matulog. Step 3, bago ka humiga, bumalik sa banyo at subukang umihi ulit. Surpresa, baka may konting naiwan pa na pwedeng mailabas. At yan ang ihi na sana'y gigising sa'yo mamaya kung hindi mo ito nailabas. Ang pantog kasi ay parang muscular pouch. Kailangan ng tamang koordinasyon ng muscles para maubos ito ng buo. Sa paglipas ng panahon, lalo na kung may BPH o iba pang kondisyon, humihina ang koordinasyon ng bladder at sphincter muscles. Minsan ang simpleng paghinto at pagbabago ng posisyon ay tumutulong para bumaba ang natitirang ihi, parang pag-aayos ng tubo para tuloy-tuloy ang daloy. Ayon sa isang pag-aaral noong 17 sa International Journal of Urology, ang double voiding ay nakakatulong sa pagbawas ng post-void residual volume, isa sa mga pangunahing sanhi ng nocturia. At ang mga sumubok nito, mas mahimbing ang tulog, mas konti ang gising, mas saya ang umaga. Kaya kung gusto mong i-level up ang night routine mo, subukan ang 2-step approach na ito. Isang simpleng dagdag sa gabi mo, pero pwedeng magdala ng malaking ginhawa. Nakilala mo na ba ang double voiding technique or first time mo lang ito narinig? I-share ang iyong kwento sa comments sa ibaba. Baka may tip ka rin na pwedeng makatulong sa iba. Tandaan, minsan ang pangalawang paghihi ang tunay na sagot sa mahimbing na tulog. At ngayon lilipat na tayo sa pangatlong haligi, ang sunset dining method. Ano nga ba ito? Tara, pangatlong paraan, sunset dining method. Kumain ng maaga, matulog ng mahimbing. Narito na ang ikatlong haligi ng mahimbing na tulog. At kung mahilig kang maghapunan ng 8 ng tapos may kasamang fruit salad, pizza o spicy ulam, baka ito na ang dahilan kung bakit gising ka tuwing 2 para umihi. Ang tawag dito ay sunset dining method. Isang simpleng prinsipyo. Kumain ng tama sa tamang oras. Alam mo ba kahit mukhang healthy ang salad mo kung puno ito ng kamatis, pipino, celery o may kasamang pakwan, para ka nang nagpadala ng alon sa pantog mo? Aminin ko mga ka-GK, minsan ang isang slice ng pakwan ay parang may sariling agenda. Gisingin natin siya. Mamaya, ang mga pagkaing ito ay tinatawag na natural diuretics. Ibig sabihin pinapabilis nila ang paggawa ng ihi. At kung isasabay mo pa yan sa mabibigat na pagkain tulad ng frozen pizza, Chinese takeout o spicy curry, abay parang sinabihan mo ang pantog mo na mag-overtime. Hindi lang laman ng pagkain ang mahalaga, pati timing. Kapag nagpaka-heavy meal ka pagkatapos ng gabi, sinasaktan mo ang digestive at urinary. Connection ng late heavy dinner sa nocturia, yung pagising sa gabi para umihi. Kaya kung gusto mong makatulog ng tuloy-tuloy, subukan mong tapusin ang hapunan bago mag-700 ng gabi, lalo na kung 10 ng gabi ang target mong bedtime. Heto ang mga pagkain na hindi masyadong galit sa bladder mo. Lean protein gaya ng manok o isda. Complex carbs tulad ng sweet potatoes o brown rice. Gulay na hindi sobrang hydrating gaya ng carrot at broccoli. At syempre bawasan ng asin. Huwag hayaang mag-iyakan ang lamesa mo sa sobrang alat.
Gamitin ang mga herbs tulad ng rosemary, tatma o kahit konting luya para sa lasa. Huwag na yung chili powder na parang may sariling personality. Kung nagugutom ka pa pagkatapos ng hapunan, maliit na merienda na may protina ang sagot, tulad ng almonds. Iwasan ng prutas or ice cream na malamig ang pakikitungo sa bladder mo, parang ex na hindi mo na dapat kinakausap. Ngayon tanong ko lang, ano bang paborito mong late night snack? Magpapaisip ba ito sa kung ano ang pipiliin mo mamaya? I-share mo sa comments sa ibaba. Gusto kong marinig ang kwento mo. At ngayon lilipat na tayo sa pangalawang haligi, ang iyong sleep cocoon. Tamang temperatura ng kwarto at ang suot mong damit para sa tulog na parang yakap ng ul. Pangalawang paraan, sleep cocoon. Init na yakap para sa mahimbing na tulog. Mga ka-GK, kung gusto mong tulog na parang nasa ulap, maaliwalas, tahimik at walang abala mula sa pantog, oras na para lumikha ng iyong sleep cocoon. Hindi ito tungkol sa kumot lang ha. Ito'y kombinasyon ng tamang temperatura ng kwarto at komportableng damit na parang yakap ng kalikasan. Alam mo ba kahit mukhang walang koneksyon sa paghihi, ang lamig ng silid ay may direktang epekto sa bladder mo. Kapag malamig ang paligid, nagkakaroon ng tinatawag na vasoconstriction, kung saan ang dugo ay nililihis mula sa balat papunta sa mga internal organs. Ang resulta, akala ng kidney mo may sobrang likido sa katawan, kaya sila'y mag-overtime sa paggawa ng ihi. Kaya sa susunod na magising ka sa gitna ng gabi para umihi, isipin mo, aha, salamat sa lamig. Para maiwasan ito, panatilihin ang temperatura ng kwarto sa 20 hanggang 21 Celsius. Kung may aircon, iset ito sa cozy level. Huwag masyadong malamig na parang nasa Baguio. Kung electric fan lang ang gamit, siguraduhin may bintanang bukas para sa maayos na airflow. Kung walang thermostat, subukan ang trial and error method. Hanapin ang Goldilocks zone ng ginhawa at huwag kalimutan ang mga paa mo. Ang malamig na paa ay parang alarm clock ng pantog. Magsuot ng medyas bago matulog, lalo na yung gawa sa lana o cotton. Tingnan din ang iyong sleepwear at bedding. Pumili ng breathable na tela tulad ng cotton o wool. Iwasan ng polyester. Yan ang tela na parang ayaw makipag-cooperate sa katawan mo. Ang goal, cozy warmth mula ulo hanggang paa. Para sa mga seniors na may mababang sirkulasyon, mas mahalaga ito. Ang sobrang lamig ay hindi lang nakakagising, nakakagambala rin sa tulog, na dapat ay nagpapagaling sa katawan. Kaya bago ka pipensa humiga mamaya, tanungin ang sarili mo, komportable ba ang kwarto ko? Mainit ba ang paa ko? Humihinga ba ang suot ko? Kung oo ang sagot, malamang ay mas mahimbing ang tulog mo ngayong gabi. Anong temperatura ang gusto mo sa kwarto tuwing gabi? At ikaw ba ay team medyas or team walang medyas? I-share mo sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento mo. Ngayon, lilipat na tayo sa unang haligi. Ang body alignment method, tamang posisyon sa pagtulog at isang maayos, naunan sa pagitan ng tuhod para sa malalim na tulog. Unang paraan, ang pagsasaayos ng katawan, tulog na, walang partisipantog. Ito na ang unang haligi ng mahimbing na tulog at hindi mo kailangan ng mamahaling gadget para dito. Ang kailangan mo lang ay tamang posisyon sa pagtulog at isang maayos na unan sa pagitan ng tuhod. Oh, simple lang yan. Pero ang epekto parang magic. Kasi kapag nakahiga ka ng patag sa likod, lalo na kung walang sapat na suporta, nagkakaroon ng pressure sa pantog. At kahit hindi pa ito puno, parang may party na agad sa loob. Oy, gising na may bisita tayong ihi. Bukod pa diyan, ang pagtulog sa likod ay pwedeng magpalala ng paghihilik at sleep apnea. Yung biglang hinto ng paghinga habang tulog. Kapag nangyari yan, bumababa ang oxygen, tumataas ang carbon dioxide at ang puso mo ay naglalabas ng atrial natriuretic peptide, ANP. Isang signal sa kidneys na, hoy, mag-aalis tayo ng tubig. Kaya ayan, gising ka na naman para umihi. Pero may solusyon. Matulog sa kaliwang tagiliran. Mas magaan sa pantog. Mas maayos ang daloy ng hangin. Mas tahimik ang gabi. Para mas epektibo maglagay ng unan sa pagitan ng tuhod. Parang sandwich ng comfort. Nakakatulong ito sa alignment ng gulugod at hips. Binabawasan ang pressure sa pantog at uretra. Pumili ng unan na may tamang kapal para hindi masyadong mataas o mababa ang ulo mo. Kung ang ilong mo ay nakatutok sa kisame, baka kailangan mo ng palitan ang unan mo. Kung madalas kang bumalik sa likod habang tulog, subukan ng positional pillows. O kung adventurous ka, tahiin ang tennis ball sa likod ng pajama mo. Oo, parang bata lang pero epektibo. Ayon sa mga pag-aaral, ang positional therapy ay nakakatulong sa mga may sleep apnea at nocturia. Kaya kung gusto mong bawasan ng gising sa gabi, simulan sa tamang posisyon at kung bumangon ka pa rin para umihi, legit na tanong yan.
Pero tandaan, ang tamang posisyon ay unang hakbang sa tulog na walang abala. Ikaw ba GK Team Kaliwang Tagiliran o Team Likod? I-share mo sa comments sa ibaba. Baka may tip ka rin na pwedeng makatulong sa iba. Ngayon mag-recap tayo. 5 mahalagang alituntunin para sa tulog na walang abala. Ngayon kung sa tingin mo ay okay ka na sa lahat ng tips, teka lang, may 5 simpleng alituntunin pa tayong kailangang tandaan para tuluyan ng mapanatag ang gabi mo. Hindi ito mahirap, hindi rin ito bago. Pero kapag pinagsama-sama, parang superhero team para sa bladder mo. Una, dami. Kung talagang kailangan mong uminom ng tubig matapos ang 3 oras na cutoff, isang lagok lang ha, isang shot glass, hindi picture, hindi baso ng halo-halo. Pangalawa, timing. 3 oras bago matulog, itigil na ang pag-inom ng likido. Walang konti lang, oas na to. Pangatlo, temperatura. Iwasan ng malamig na inumin sa gabi. Parang may alarm clock ang pantog mo kapag malamig ang lagok. Mas okay ang maligamgam o room temperature. Pang-apat, huwag nang gumalaw just in case. Pagkatapos mong mag-double void, umupo na at mag-relax. Huwag nang bumangon. Para lang siguraduhin ang paggalaw ay pwedeng magising ang katawan at ang pantog. Panglima, mag-unwind ka na. Maglaan ng oras sa banyo bago matulog. Walang pagmamadali. Huminga ng malalim, mag-relax at hayaan ang katawan mong mag-release ng natural. Tandaan, ang stress ay kalaban ng bladder. Ngayon, sumisid tayo sa mas malalim na usapan. Tinalakay natin ang komprehensibong paraan para maibalik ang tulog na tahimik, mahimbing at nakapagpapagaling mula sa tamang hydration timing, sa mga gawi sa paghihi hanggang sa mga pagkain sa hapunan. Lahat ito ay may papel sa gabi mong walang abala. Piliin ang 1 o 2 haligi na tumatak sa puso mo. Subukan mo ito sa loob ng 3 gabi at tingnan kung may pagbabago. Alin ang una mong susubukan? I-share mo sa comments sa ibaba. At kung ang video na ito ay nagbigay sao ng liwanag o pag-asa,